Habang abala ang mundo sa mga nangyayari sa labas ng Iran, may mas matinding eksena na nagaganap sa loob mismo ng bansa. Sa ngayon may mga ulat na mismong mga Iranian ay nagsisimula ng habulin ang mga miyembro ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Kasabay nito, unti-unti namang bumabagsak ang ekonomiya ng Iran. Parang dahan-dahang nawawala ang lakas nito sa harap ng buong mundo. At hindi lang yun. Pati ang mga mayayamang elite sa Iran, nawawalan na rin ng kontrol sa kanilang tinatagong pera sa ibang bansa dahil ito sa bagong hakbang ng United States Treasury Department na tinatawag na Economic Fury, isang operasyon na tila hindi inaasahan ng Iran. Pero ang mas nakakagulat, ang nangyayari sa loob ng bansa. 2 gabi lang ang nakalipas, isang kilalang tauhan na konektado sa IRGC ang pinagtulungan at sinaksak ng paulit-ulit malapit sa Tehran. Hindi ito simpleng krimen. Posibleng senyales ito na may mga ordinaryong mamamayan na handa ng kumilos gamit ang sarili nilang kamay. At hindi ito haka-haka lang. Ayon mismo sa isang miyembro ng IRGC, sa parehong gabi ng insidenteng yon, sunod-sunod na pagsabog ng mga sasakyan ang nangyari sa iba't ibang bahagi ng Tehran. Noong una, nalito ang media kung ito ba ay bagong airstrike mula sa US o Israel. Lalo na't may ceasefire pa sa kasalukuyan. Pero kalaunan, lumabas ang isang video mula sa isang IRGC commander na nagsabing ang mga pagsabog ay gawa mismo ng mga taong laban sa gobyerno, mga tinatawag nilang hostile actors. Sa video sinubukan pa niyang pakalmahin ang sitwasyon. Ayon sa kanya, walang nasaktan, walang namatay. Kontrolado ang lahat, walang dapat ipag-alala. Pero kahit pilit nilang itinatanggi, may malinaw na mensahe dito. May nabubuong resistance sa loob ng Iran at mas nagiging aktibo sila. Pero may isang tanong, bakit wala pang malawakang protesta? Simple lang ang sagot, pinutol ng gobyerno ang internet. Hanggang ngayon lampas na sa 1,100 hours ang blackout. Sa modernong panahon, ito na ang pinakamahabang internet shutdown sa kasaysayan. At habang walang internet, mas lalo pang humihigpit ang kontrol ng gobyerno. Tuloy-tuloy ang mga pag-aresto. Araw-araw, may mga dinadampot. Kahit simpleng kritisismo lang sa gobyerno ang ginawa. May iba pa nga na kinukumpiska ang lahat ng ari-arian. Dahil lang nagsabi sila na hindi sila sang-ayon sa nangyayaring digmaan. Pero kahit ganun kahigpit ang kontrol, may mas malaking problema na paparating. Ekonomiya. Ayon sa babala ng Central Bank ng Iran, posibleng abutin ng hanggang 12 years bago tuluyang makabangon ang bansa mula sa epekto ng digmaan at mga parusa. Simula nang magsimula ang blockade ng US, halos nawala ang kita ng Iran mula sa langis na siyang pinakaimportanteng pinagkukunan nila ng pera. At dagdag pa roon ang epekto ng internet shutdown. Paano ka magnenegosyo kung walang internet? Paano ka bibili online? Paano gagamit ng credit card o makipag-transact? Sa madaling salita, halos tumigil ang galaw ng ekonomiya. At sa ngayon walang malinaw na sinyalis na ito ay matatapos agad. Sa loob ng Iran lumalakas ang galit. Sa labas patuloy ang pressure. At habang tumatagal, mas nagiging delikado ang sitwasyon. Ngayon tingnan natin ang mas malalim na epekto ng nangyayari. Kamakailan lang may inilabas na pahayag si Brad Cooper at kung totoo ang mga datos, isa itong napakalaking development. Ayon sa kanya, tuluyan nang naipatupad ang blockade sa mga pantalan ng Iran. Ibig sabihin kontrolado na ng US forces ang galaw ng mga barko sa buong rehiyon at hawak nila ang maritime superiority sa Middle East. At dito nagiging seryoso ang sitwasyon. Halos 90% ng ekonomiya ng Iran ay nakaasa sa kalakalan sa dagat. Doon pumapasok at lumalabas ang karamihan ng produkto, lalo na ang langis. Pero sa loob lang ng less than 36 hours matapos ipatupad ang blockade, halos tumigil ang lahat. Walang pumapasok, walang lumalabas. Parang unti-unting sinasakal ang ekonomiya ng buong bansa. Ngayon may isang kritikal na problema na lalong nagpapalala sa sitwasyon. Hindi kayang mag-imbak ng Iran ng sobrang daming langis. May limit lang ang kanilang storage, ilang oil depots lang kung saan nila pwedeng itago ang langis na patuloy nilang kinukuha mula sa lupa. Pero dahil sa blockade, hindi nila ito ma-export, hindi nila maibenta. At araw-araw, napupuno ang mga imbakan nila. Ibig sabihin papalapit na sila sa isang mahirap na desisyon. Ititigil ba nila ang oil production? At kapag ginawa nila yon, hindi lang ito simpleng pause, may long-term damage ito. Kapag pinatay mo ang isang oil field na nasa full capacity, may risk na mawalan ka ng 5 hanggang 10% ng kabuuang langis nito, permanente. May technical na dahilan dito. Kapag tumigil ang pumping, bumapasok ang tubig sa reservoir at naapektuhan ang kalidad ng langis sa ilalim. Sa madaling salita, may bahagi ng langis na hindi na magagamit sa mahabang panahon. At tandaan,
ang 5 to 10% ng oil ng Iran. Napakalaking halaga niyan. Hundreds of millions of dollars ang mawawala. Kaya hanggat maaari ayaw na ayaw itong gawin ng gobyerno. Pero kung mapuno ang storage nila, wala silang choice. Ayon sa isang analyst na sumusubaybay sa sitwasyon, may sapat lang na storage ang Iran para sa humigit kumulang 13 hanggang 15 days nang hindi na i-export na langis. Probably around 13 to 15 for 16 days enough storage for oil to store oil that they can't export. When they run out of storage, then they're going to have to drop oil extraction. Dropping oil extraction is going to cause not just damage to their oil exportation or extraction volume in the long run, but it's also going to lead to unemployment rate increasing. It's the heart of Iran's economy. It accounts for 70-80% of Iran's revenue that it uses to run the government operation. At dito nagiging delikado ang sitwasyon dahil may history na ang Iran sa ganitong pangyayari. Balikan natin ang Iranian Revolution noong 1979. Isa sa mga dahilan kung bakit bumagsak ang gobyerno ng Shah noon ay dahil huminto ang produksyon ng langis. Nawalan ng kita ang bansa, natuyo ang pera at mabilis na lumala ang sitwasyon hanggang sa mapilitan ng Shah na tumakas palabas ng bansa at hindi na siya nakabalik. At doon nagsimula ang Islamic Republic. Ngayon kung titigil ulit ang kita mula sa langis, saan kukuha ng pambayad ang gobyerno? Paano nila papasahurin ng mga tauhan ng Islamic Revolutionary Guard Corps? Paano ang mga miyembro ng milisya? Paano ang mga workers sa oil fields? At paano nila susuportahan ang buong sistemang itinayo nila sa loob ng maraming taon? Sa dulo, iisa lang ang sagot. Kapag tumigil ang kita, titigil ang lahat at doon magsisimula ang tunay na krisis. Sa kasalukuyan may kabuuang 10 Iranian vessels na sinubukang tumakas sa blockade ng US at bawat isa sa kanila hindi nakalusot. Ang mas nakakagulat pa, ang United States Central Command mismo ay nagbibigay ng parang live updates kung paano nila hinaharang ang bawat barko. Parang real-time na operasyon. Halimbawa, kahapon lang, may isang Iranian vessel na sinubukang dumaan malapit sa coastline para makalusot papuntang Indian Ocean. Malamang papunta iyon sa China para ibenta ang dala nitong langis. Pero hindi ito nakalusot. Agad itong naharang ng USS Soroins at napilitan itong bumalik sa Iran. Ibig sabihin, walang pumapasok, walang lumalabas. Total lockdown. At kung akala mo yun na ang pinakamalala, mas lalo pang pinahirap ang sitwasyon ng Iran. Kasabay ng military blockade, naglunsad din ang United States Treasury Department ng panibagong operasyon, tinatawag na Operation Economic Fury. At ang goal nito, simple pero brutal. Pigain ang ekonomiya ng Iran hanggang sa wala nang matira. Sa ilalim ng operasyong ito, binigyan ng babala ang mga bangko sa buong mundo. Lalo na ang mga bangkong humahawak o tumatanggap ng perang galing sa Iran. Ayon sa Treasury, handa silang magpatupad ng tinatawag na secondary sanctions laban sa kahit sinong tutulong sa Iran. Ibig sabihin kahit hindi ka direktang bahagi ng Iran, kapag tumulong ka sa kanila, pwede ka ring maparusahan. Pero ito ang pinaka-critical na bahagi. Yung pansamantalang pahintulot na magbenta ng langis kahit naka-stranded sa dagat, malapit nang mag-expire. At ayon sa US, hindi na ito ire-renew. Sa madaling salita, mas lalo pang magiging mahirap para sa Iran na makahanap ng bibili ng kanilang langis. At dito lalo pang lumalala ang sitwasyon. Kahapon, nagpadala ng direktang sulat ang US Treasury sa mga bangko sa China, Hong Kong at United Arab Emirates, pati na rin sa iba pang bansa sa Middle East. At bakit ito mahalaga? Dahil dati, ang mga bansang ito, lalo na ang UAE, ang nagsilbing daan ng Iran para makaiwas sa sanctions. Doon nila pinapaikot ang pera. Doon nila ginagawa ang transactions. Pero ngayon, nagbago ang sitwasyon. Dahil sa mga naging aksyon ng Iran laban sa ilang Gulf countries, nagkaroon ng dahilan ang mga bansang ito na makipagtulungan sa US. At kung mangyari iyon, mawawala ang mga shortcut ng Iran sa global financial system at hindi lang gobyerno ang tatamaan dito. Mas lalo itong tatama sa mga elite at opisyal ng Iran, yung mga nagtatago ng milyon o kahit daang milyong dolyar sa ibang bansa bilang backup plan kung sakaling bumagsak ang gobyerno. Mukhang mawawala na rin ang safety net nila. Kapag tuluyang na-freeze o na-block ang pera nila, wala na silang matatakbuhan. At kung pagsasamahin mo ang lahat, blockade sa dagat, pagbagsak ng ekonomiya, pagputol ng financial access, unti-unting nasisikipan ng Iran mula sa lahat ng direksyon. At ang tanong ngayon,
Hanggang kailan nila ito kakayanin? Yeah, I think that's not a correct characterization. Yesterday, we announced Operation Economic Fury, and for over a year, we have had maximum pressure on the Iranians, both on blocking payments into Iranian state and going after the accounts of the IRGC. One of what may prove to be fatal mistakes that the Iranians made was bombing their GCC neighbors, and who are now willing to be much more transparent in terms of the funds or do a deeper dive in investigating the funds that are held within their banking systems. So we have pushed out to them the request that we want to freeze more funds of the leadership of the IRGC and any members of Iranian leadership. The other thing that we have done is we have told countries that if you are buying Iranian oil, that if Iranian money is sitting in your banks, we are now willing to apply secondary sanctions, which is a very stern measure, and the Iranians should know that this is going to be the financial equivalent of what we saw in the kinetic activities. Ngayon naman lumipat tayo sa diplomatic side ng sitwasyon. Sa kabila ng tension at pressure, tuloy pa rin ang usapan sa likod ng mga kamera. May pag-asa pa rin ng ilan na magkakaroon ng summit, isang meeting kung saan pwedeng pag-usapan ng peace deal o kahit extension man lang ng ceasefire. Pero base sa pinakahuling impormasyon, mukhang hindi pa mangyayari ang meeting ngayong linggo. Ang inaasahan ngayon, baka sa susunod na linggo pa ito matuloy. Kahapon isang mahalagang galaw ang nangyari. Ang Army Chief ng Pakistan na si Asim Munir ay bumiyahe papuntang Tehran. Ang mission niya, ihatid ang mga demand ng US sa Iran at alamin kung ano ang susunod na hakbang. At pagdating sa mga hinihingi ng US, diretso at malinaw ang mga ito. Una, gusto ng US na tuluyang buksan ng Iran ang Strait of Hormuz. Napakahalaga nito dahil ito ang isa sa pinakaimportanteng daanan ng langis sa buong mundo. Bahagi ito ng napagkasunduan sa ceasefire. Tumigil ang US sa pambobomba, kapalit nito ay bubuksan ng Iran ang daanan. Pero hanggang ngayon, hindi pa ito fully na ipapatupad. Pangalawa, gusto ng US na siguraduhin na sa susunod na negotiation, ang mga ipapadalang delegado ng Iran ay may tunay na kapangyarihan, yung may authority na pumirma at magdesisyon. Dahil sa nakaraang meeting, kahit umabot ng halos 20 hours ang usapan, nalaman ng US na ang mga taong kaharap nila ay walang final say. Wala silang power para aprubahan ang kasunduan. Kaya ang nangyari, bumalik lang ang delegasyon sa Iran. Kinausap ang mas mataas na leader, posibleng ang Ali Khamenei o iba pang may tunay na kontrol. At doon pa lang nagkaroon ng final decision. Ngayon gusto na ng US na iwasan ang ganitong sitwasyon. Ayaw na nilang maulit ang mahabang negotiation na mauuwi lang sa wala. Kaya malinaw ang mensahe. Kung may usapan, dapat may kapangyarihan ng kausap at sa ngayon mukhang papalapit na ang susunod na meeting. Pero ang tanong, magkakaroon ba talaga ng kasunduan o isa na namang round ng usapan na walang malinaw na resulta? Habang naghihintay ang mundo sa sagot, patuloy pa ring umiinit ang sitwasyon sa bawat araw na lumilipas. Afternoon. It's been 46 days since Operation Epic Fury began, and the ceasefire between the United States and Iran is holding as diplomatic efforts play out. The president indicated this week that talks could resume in the coming days between negotiators, possibly in Islamabad. Overnight on Fox News, he spoke about the limited economic impact of the war and said he sees the conflict as close to over. The president's comments come as the Iranians say that messages are still being exchanged between the two sides. The exchange of messages continues from the very day, Sunday, when the delegation of the Islamic Republic of Iran returned to Tehran until today. Numerous messages have been exchanged through a Pakistani intermediary. Our positions have been made very clear, both there during negotiations as well as in those exchanges. These remarks from the Iranian Foreign Ministry spokesperson were made as U.S. Central Command continues to block Iranian ports with more than a dozen support vessels. CENTCOM Commander Admiral Brad Cooper explained the impact of this move, saying, quote, a blockade of Iranian ports has been fully implemented as U.S. forces maintain maritime superiority in the Middle East. An estimated 90% of Iran's economy is fueled by international trade by sea. In less than 36 hours since the blockade was implemented, U.S. forces have completely halted economic trade going into and out of Iran by sea.